Dito na naman ako. Ngayon guys, ang trip natin ngayon ay pupunta tayo ng Mindanao. We go to Cagayan de Oro. Magla-land trip tayo via Batangas Port. Kasi nung nakaraan, nung pumunta kami ng Mindanao, ay doon kami sa may Matnok, which is bugbog ka sa driving doon. Hindi, paliwanag mo kung bakit nagmatnog tayo. Ha? Bakit nagmatnog tayo? Dahil? Pupunta kami ng Matnog dahil Gusto mong makita. gusto kong makita ang San Juanico Bridge at saka meron kaming plano na pumunta sa Kalangaman. Yes, Kalangaman Island. So, Natupad naman. naman namin yon. Ngayon, purely tayo papuntang Mindanao. So, dito tayo sa Port of Batangas para medyo natin, yung driving natin medyo babaan yung time sa driving natin. Kasi pag mag-via Matnog, lalo na from Cavite going to Bicol, aabutin ng mga 11 to 12 hours. So dito, while from Cavite to Batangas Port, mga isang oras at saka 30 minutes siguro ang aabutin. Tapos doon, papuntang Calapan, mga 3 hours via Roro. Pero ibang way ang gagawin natin ngayon. Bale, from Batangas Port, diretso tayo ng Katiklan para mas kumbaga mas iiksi pa ulit yung driving natin. Kumbaga from Katiklan, after Katiklan pupunta tayo ng Iloilo, tapos Bacolod, going to Dumaguete driving, mga 4 hours yon. Tapos from Dumaguete papuntang Batangas, Dapitan, papuntang Dapitan, yun na yun. So Roro diba, ulit. Roro ulit yun. So from Dapitan going to Cagayan, mga 6 to 7 hours ang driving. So makaless ka ng mga 7 to 8 hours siguro na driving pag dito ka banda, kaysa doon ka sa may Bicol, mahaba-haba yun, 12 hours talaga yun. Yeah. So sige, tara. So ngayon nandito na tayo sa SLEX, papunta na kami ng Port of Batangas. Sabayan nyo kami, check it out. Alright guys, nandito na tayo banda sa may Batino. I don't know kung saan yung banda, parang Laguna na doon guys, Laguna. So konti-konti na lang, maybe na lang. And guess what, parang ulan yata sa may so ganyan talaga ang land trip. Any weather you can encounter. So mas okay kung i-check nyo muna yung weather bago kayo mag-land trip. Tinignan ko naman yung nung papuntang Katiklan, okay naman. So pinusto namin yung biyahe ngayon. Pero kung Dapat bukas pa. kaya dapat advance parati yung planning para at least merong mga contingency plan o kung saan kayo Pero kami magbabiyahe kami guys, daytime driving, tapos nighttime kung saan kami na city or doon kami kukuha ng matutulugan para hindi at saka medyo kasi ako sa gabi na driving, hindi ako masyadong kampante kumbaga. So mas maigi, safety, hindi na lang mag-travel ng gabi, di ba? So
anong mamadaliin mo kaysa hindi ka makakarating. So ganun lang yun. So now sa tingin ko nasa may Batangas area na tayo. So tuloy-tuloy lang ito hanggang Batangas Port. Actually nakakuha na kami ng schedule ng mga 6 PM pa yung ng Pabutang Katiklan, kasi daily siya, 6 PM at saka 7 yata ng umaga ang biyahe galing dito sa galing dito sa Batangas. So yun ang sasakyan namin. Pero pag pupunta ka lang ng Calapan, kahit anytime pwede kang pupunta, kasi ang pagkakaalam namin every 2 time, hours. every 3 hours 2 merong 2 hours papuntang Calapan. Meron iba-ibang shipping company o Roro Pero yung tinignan natin every 2 hours. every 2 hours steady. yun Starlight pala. Starlight. Sorry, Oh, hindi pala Starlight Super yung Ferry, Starlight. So ngayon yung hinahabol namin na yung sasakyan namin ngayong 6 PM papuntang Katiklan is Starlight Shipping. So let's see kung ano yung may offer nila, So ganun lang yan, guys. So basta lang, sa amin kasi mas parang enjoy naman ng pag-land trip. Marami kang madadaanan, kung mayroon kang gustong puntahan or puntahan mo. Basta along the way lang siya sa destination niyo. So konting diversion, okay lang. Gaya nung last time namin nagbiyahe, marami kaming napuntahan. Calancaman Island, Puerto Princesa, Puerto Galera pala, at saka Boracay ang pinakahuli. So yun, yan ang namin yan. Last time kasi guys, nung nagpunta kami, nagbayang kami, para lang daanan namin yung San Juanico Bridge. Tapos nung nakita niya na medyo malapit-lapit yung Kalangaman, nagdumiretso kami Kalangaman. One night kami doon sa island. Tapos yun na, dire-diretso na kami na Cagayan de Oro after nun. Nung pagbalik naman namin, dapitan kami, Dumaguete, Bacolod, dumaan kami sa ruins, tapos nag-Iloilo. Nung nakita niyang malapit na yung Katiklan, na dumiretso kami sa Katiklan, tapos nag-Boracay kami. After ng Boracay, nagkalapan kami sa may Mindoro, sa may Bulalakaw kami na port. Doon nagpagabi kami doon, umaga na kami umalis. Nung nakita niyang malapit na yung Puerto Galera, nag-Puerto Galera ulit kami one night. So bago kami umuwi ng Cavite. So yun, bahay namin last time. So di namin nga na i-vlog, sayang. So ngayon, ito try namin para at least malaman nyo kung paano ang pagpunta at saka kung magkano ang gagas. Trinay din pala namin mag-inquire sa Batangas Port na kung merong diretsong Bacolod. Sa ngayon daw, hindi daw operational ang nila, biyahe nila ngayon papuntang Bacolod. So Katiklan lang talaga ang kinuha namin. Asok na. Nandito na tayo sa may San Tomas, guys. So of course, ganun pa rin. Medyo siya, anong tawag nito? Drizzling rain. So hanggang 90 lang tayo para safety. Hayaan mo na yung silang magpabilis, guys. Basta tayo 90 lang para, of course, kasi pag maulan medyo slide ang baka slippery yung yung daanan. So mas maigi dahan-dahan lang. At dito na tayo sa Batangas, guys. Konti na lang. Ano na tayo?
guys, ang ano natin ngayon is 200 na yan? 96? 226. Ang from Cavite ay from MCX to Batangas toll. So 226 yata yun. 226 guys yung toll from MCX yun ha. So ang mas farther pa kayo di syempre mas mataas yun. Basta from MCX going to Batangas is 200 Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit 26 sa Batangas 96. Diversion Road. Okay, dito na tayo guys sa may papunta ng port. Doon sa rotonda kailangan sa second exit kayo papasok kasi pag doon sa third papunta na ng Batangas Sentro yun. So dito yung way sa second exit. Parang paglabas mo ng toll, diretso ka lang. Tapos mayroong kunting rotonda. After yun na yun. Diretso na. So ito na yung madadaanan ninyo. No. So Okay guys. Tapos kumanan. Mag Jollibee daw muna, mag drive thru. Tapos kumanan sa Central Mall Parking. Ating lala dahil nagutom. Alam nyo na. Kaliwa. Tapos kumanan sa Central Mall Parking. Order mother. Tapos ngayon nag drive thru kami para mamaya sa lunch, dinner. Ito na lang. Kaysa kung doon ka sa ferry, mahal yun. Tapos makakatip ka dito. So dito na Jollibee, Bikini Man. Pero I doubt, knowing you, pagdating nun makakita ng mga pagkain, order pa more. Yan lang po ang mga trip namin. Habang So naglalunch. nakarating na tayo sa Batangas po. So first destination, check, Jollibee. Jollibee. I-award mo yung sarili mo sa ng pagkain kasi na tayo sa May Starbucks nga din pa. saan? Kabila. Starbucks. Dapat yun para hindi ako antukin. Libre mo. Pagdaraan ng 900 metro. Kumaliwa sa Batangas Port Access Road. At nandito na tayo, malapit na tayo sa Batangas Port. Ayan na siya. Nakikita na natin yung mga crane So papasok tayo dyan. Katapos dyan, bayad na dyan. Tapos yan. Hindi, actually yung nung dito kami, palabas kami. So yung pasok ngayon, actually hindi ko pa alam. So titingnan natin. Na lang tayo, adventure. Di ba? Yan lang yan. Kung wala talaga, di kanya-kanya na lang. Di ba? Kumaliwa sa Batangas Port Access Road. Port. Saan ba dito? Port Teka. yun, no? Port. Saan? Port of Batangas, kaliwa. Dito pala. Sorry. Dito pala. Pasensya na guys dahil Pagdaraan ng 1.9 kilometro. talagang tayo so kakaliwa tayo ito well documented to ha, talagang kami beginners pa pagpapunta dito ha,
Baga ano-ano na talaga itong atin. Kaya sana makunan nyo ng kuhan idea kung paano ano. So pagpasok na no, kumaliwa ako wag doon sa ano kasi ano na pala yun, yung ano yun, port. Siguro ito magbiyahe din ito si ano, so nawala kanina dahil nawala ng kuryente, kaya dito na lang tayo. So papasok na kami guys dito sa ano, ito kaya ito container man ito. Patay talaga tayo nito pag dito mo. Mag-roro kami papuntang Katiklan. Katiklan? Hmm. Yung tikitan ng ano? Katiklan? Starlight yung kanya? Oh. Dapat sa kanya, no? Oh. Kita niyo maso na? Kanina yan? Saan yan? Yung maso sa New Nason? Ayun, yung maso na yun. Ah, yun. Opo, doon ang tikitan. Ah, okay. U-turn ako yun. So hindi pala tayo papasok dito. Kailangan doon Wala, muna tayo mag-ticket sa muna. ticketing Maliwas sa office. Park and Sale Access Road. So tama pala itong sinasabi ni Grace. Dapat kumaliwa kanina. Na? Kanina sabi niya kumaliwa. Na? Anong mali? Kumaliwa? Hindi, yun daw eh. Yung Starlight. Pagkaraan ng 1.9 kilometro. So guys, Maliwas sa Batangas Port Access Road. dito okay naman yun. Kaya lang ano muna tayo nga dito magpa ito Starlight, Starbright. Pwede yan. Tayo yung Starlight. Dito daw yung ticketing area. Ayun, Starlight, Starbright. Ayan. Starlight on Starbright. Okay ba ito? Ayun, Starberry. Oh, yun, ticketing. Miss, papuntang Katiklan? Ha? Hindi. Ano po? Fully book na? So, paano pong standby? Parang ano kami, yung chance passenger, ganon. Saglit lang Dapat pala nagpabook ng maaga. Ngayon, standby lang daw kung sinong kung walang darating, tsaka tayo papasok. Paano 'yun? So guys, kailangan pala pag pupunta kayo ng Katiklan via Starlight ang sasakyan nyo, kailangan magpapabook pala kayo. Kasi katulad kami, walk-in lang. Hindi pwede. Maghihintay kami kung sino ang mga hindi darating na pasahero. Tsaka kami ipapasok. So therefore, Maliwas sa Batangas Port Access Road. ang second option namin is Pakalapan. Sa Kalapan, oras-oras may biyahe, kaya doon na Walang mismo problema. pupunta sa loob. Pagkaraan ng 200 metro.
So kung didiretso kayo sa Calapan na biyahe, tuloy-tuloy na kayo dun sa may ano niya, sa port area niya. Doon na daw mismo magbabayad. Kumaliwa sa Park and Sale Access Road. Dito ba? Oo, Calapan. Ay, dito. Here, no? So Tororo tayo. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan sa Park and Sale Access Road. Tapos kumaliwa. Good afternoon. Pa Calapan. May vlog mo kayo dyan. Yes. Ilan po kayo dyan? Tatlo. Tatlo. Isa senior. So, ayan, meron tayong kukunin kay Sir Car. So, Ito po, pangalawang bitana sir. okay, thank you. So, babayad tayo sa ano? Magkano po? Ha? 189. So, magbabayad tayo ng... Para saan yung babayaran namin? Saan yung para saan yun? Ras Arastre. Oh. Arastre ang tawag daw. So, magbayad kayo dito ng 189 bago kayo papasok sa port mismo. Ang tawag is Arastre. Thank you. So, let's go. Ayan na. So, after here, hanapin na natin yung kung saan tayo ano. Okay. Marshalling area. Kumanan. So, Tapos kumaliwa sa Park and Sale Access Road. ayan. So, ito na yata. Arastre. Kumaliwa Arastre. sa Park and Sale Access Road. For Nakarating weekend. ka na sa iyong destinasyon. Ano yan? Doon? Ah, dito. Tama naman pala. So, ayan na naman. So, after here, ayan. Saan po? Yes, good afternoon. Yan. Calapan. Oh, so, yan, may namang guard dito mag-ano sa atin. Kung papasok ka na dyan sa ano. Ano ba yan, kuya? Ito po yung vehicle inspection. Vehicle inspection ito na stage. Sir, pwede po. Oo. Video? Oo, pa-off daw. Off. E-E-E. A-P-E. Echo, yan. So sir, etong binigay nyo Okay, ma'am. for inspection to, no? Yes po ma'am. Okay. Okay. Tapos after nito, saan kami? Pila na po kayo, doon na kayo titikitan. Aha. Kung ano So, magtitikit sa inyo, yung po yung sasakyan. Okay. Saan ba na? Doon na? Okay. Alright. Sir, may dilaw na gutter, hindi ka lalagpas. Okay. Sa may dilaw na gutter, hindi lalagpas. So, gaganon ako doon. Alright. Thank you. So, Yun. nag-stop kami dyan for inspection daw kasi titingnan kung meron kaming dala-dala mga pets or animals na kasama kasi kailangan daw ng mga vaccination galing sa vet. Yun. So, Ano bang sasakyan natin? Ito. Ito yata yung alas 3. dito kami. So, okay. So, ayan na. Nakapila na. Anong pila ito, mother? So nakapila kami dito, bibigyan kami kung ano ang sasakyan naming Roro. Oh, chimney oh. So far, ang binayaran lang muna namin is 189 dun sa Arastre. Each ba yun? Hindi, isa lang. Isang ano lang. Ano bang ibig sabihin ng Arastre? Arastre. So binigyan kami niyan. Mga bawal ang matulog
inspection, Sus. dito kami pinapatuloy ni Sir Guard. So, bago kayo pumasok sa ano, pwede kayo mamili-mili dyan, may bilihan. Yan. Kasi hindi natin alam kung ano ang tinda dun sa loob ng Ay, hindi. barko. Ang ano pala, Kaya pwede tayong bumili dito. ang ano pala, Sabi dun sa terminal ng Starlight, alas 3 daw may paalis dito, pupuntang Calapan. So, ilang oras going to Calapan, Father? 3.5, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. So, darating tayo dun ng mga gabi na. Kaya maghahanap na naman tayo ng matutulugan. Actually, kaya gusto namin kasi ng Katiklan para doon na sana kami matutulog sa barko para pagka dating ng Katiklan 5:30 AM nakita namin schedule. So maganda sana yon para pagkadating doon biyahe ulit maaga, maliwanag na, at least na less sana ng gastos kapag ka mag-ano ka, hahanap ka pa ng mga hotel or mga inn na tutulugan para magpalipas ng gabi. So no choice tayo, kaya Calapan. Ngayon maghahanap tayo ng magandang matutulugan sa Calapan. At guys, nandito tayo ngayon sa sa waiting area. Entrance na to papunta sa port. At sa ngayon, wala pang idea kung ano ang kasusunod nito. Basta go lang ng go. At dito maraming mabibili dito just in case na kunwari gusto nyo kumain, merong mga kainan dito, yan, may mga karinderya, may mga chichirya, ganon. So hindi kayo mag-worries kung wala kayong dalang pagkain kasi marami dito, makakabili kayo. So mamaya ulit pag papasok na tayo, saka tayo mag vlog ulit. See you, stand by. So ayan guys, nag-upgrade kami kasi yung nakuha ni Kuyang sa taas hindi niya alam. So nag-upgrade lang kami, dito kami sa may aircon. So nag-add lang naman kami ng 60 per head, tapos senior may discount. So dito kami, at least dito makakakain kami ng mahusay kasi meron siyang mga ganyan. Yan. Yan si mother, yan si Kuyang. So waiting sa rest, kami waiting pa ng sa mga passenger. So yan. Yan. Ito yung itsura. So kain muna kami guys kasi nagutom kami sa kakaintay. Update namin kayo later.
Bayan Center is located at Hacienda Hamandre, Barangay Robles, Nakasay. Nakalagay ka na ng Sikogon. Sikogon ay Okay guys, nakaalis na tayo. Punta tayo ng Calapan. So ngayon, magdi-decide kami kung didiretso kami ng Rojas, Mindoro para papuntang Negros or Iloilo or sa Bulalakaw. So yung Bulalakaw talagang ano na kami doon. Merong tulugan, tapos may fast craft din doon, katiklan talaga yun. So mag-decide kami maya kung ano. So 3 hours and 30 minutes papunta doon sa Bulalakaw, then 2 hours and 36 minutes papuntang Rojas. So, pero yung Rojas kasi hindi ko pa na-experience yun. At least yung Bulalakaw, sure na ako na meron talagang ano doon. So maya pag makadecide kami, babalikan din kayo. So as of the moment, kakaalis lang natin, papunta tayo na Calapan from Batangas Port by Pascal Bikini Man. Ticket mo daw. Check it out. At guys, nandito na kami ngayon sa Calapan. Naabutan kami ng gabi na. So time check is 7:10. So pabiyahe kami ngayon papuntang Rojas, Dangay Port sa Rojas, Mindoro. Mga 2 hours and 36 minutes as per Waze. So sige, sabayan niyo kami, dahan-dahan na, makakaabot din tayo sa Paroronan, and then sa Rojas na tayo magstay until tomorrow para medyo maliwanag, ano, kasi ang ginagawa namin, drive daytime, tapos pahinga sa nighttime para hindi masyadong mabugbog. Yun lang. So let's, sabayan nyo kami. Let's go! Calapan, baby! Ito sa amin, ano na lang ito. Kaya, next time, ako nang mabiyahe ng gabi dito. Ha? Go, father. Go. Bali tayo pupunta ng Rojas, dito daan natin medyo maraming airport, kaya mas maigi siguro na araw ang daan nyo dito kasi marami siyang sharp work, tapos meron yung mga tawag yung bangin. Merong mga daan na walang ilaw. Wala talaga siyang mga ilaw. Be the one, be the one, be the one. Hello guys, nandito na kami ngayon sa Dangay Rojas para magstay muna kami overnight kasi dito sa Seaport Hotel, open siya 24 hours. As in, nasa labas lang siya ng Dangay Roro Port of Rojas. So mag-spend muna tayo ng time here kasi medyo nakakapagod na sa biyahe. Meron sanang mga 1:30 na biyahe, pero hindi na muna namin kinuha kasi kailangan ng rest, lalo na si Ating nahilo doon sa unang biyahe. So kailangan muna natin rest. So tomorrow, let's see kung ano yung pinaka earliest na biyahe yung kukunin natin. So ito yung ano namin, si ate. Hi ate. So yun, pag
pag makaano kayo dito kayo mag stay sa Dang. So bali ang ano nila, accommodation 1,000 pesos, 2 beds na siya, good for 2 to 3 persons. So okay na rin kung family naman, pwede rin. So ito siya ang ano guys. So ito yung area namin. So akit siya. So ayan. So meron silang 10:30. Okay. So ito din sila ang kasama namin doon sa ano. Ayan din sila guys, ang mga kasama namin doon sa ano. Kaya lang medyo nauna kami dahil sa tulong ng Waze. So let's see tomorrow kung ano. So good night guys, at bukas ulit update namin kayo kung sa biyahe namin papuntang Mindanao, Los Bimin. Okay, yan ang ano, makikita niyo ngayon, yun yung mga hotels dito sa or inn dito sa ano, talagang sa labas lang talaga siya ng Roa Sport. So kung napapagod or ano, pwede na kayo dito. Tapos sa harap naman may mga kainan. Eto, ayan, titira muna kami kahit konti bago matulog para kasi pagod sa biyahe. So itong iba dito na nakapila, didiretso sila kasi merong 1:30 time check ngayon is alas 10 na. So sila diretso sila 1:30 ang ano, orange navigation. Baka naman. Yan ang ano ngayon. So dire-diretso sila. Pwede sana kami, kaya lang need rest. At ito, pasok kami dito sa ano, paano mabibili nito. Okay, sige, bukas ulit. Abush. Hello, good morning sa inyo mga kababayan. Ito, papunta na tayo sa Dangay Port sa Mayrocas. Ito yung port para makasakay kayo ng Roro papunta ang Katiklan. So ngayon meron daw 10 or 11 something. So anuhin natin kung saan tayo makakuha ng yung schedule. So samahan nyo kami. So malapit na tayo. Ulan na naman. Kaya lang ay ulan baby. Kaya eto, ano naman tayo, wala na naman. See you later. So ang unang gagawin is buka muna tayo ng ano, ticket, ano, bayad muna tayo dito. Saan dito? Montenegro? Or Try mo dyan sa Montenegro kung ano yung alas 10 nito. Yung alas 10. Sige. Sir, good morning. Yes, ma'am. Meron po kayong biyaheng Katiklan ng alas 10? Alas 12 yung kami, ma'am. Alas 12? Okay. Magkano po ang papunta ka? Ano po sasakyan niyo, ma'am? SUV. Ha? SUV. SUV? 6,480 po. 6,000. Including sa driver. Ilang ano po? Ilang oras ang biyahe? 4 po. 4? Good morning! Meron po kayong biyaheng Katiklan. Anong oras? 11 po. 11? Magkano po SUV? 6.5 po. Tapos, Ang passenger ay 1,060 po. ano po ang ano? Accommodation po, economy lang yung Economy? Ilang oras ang biyahe? 4 na. 4? Magkano senior? 757. Libre ang driver? Sige. Bali ilang oras po ang biyahe? 4 hours lang yun, ma'am. 4 hours. Malakas, mga 5.
Malakas ang alon. Oo. Doon na lang po sa babae. Magkano po yung SUV? 6.5. Tapos magkano po pasahero? 1,060. And then magkano po yung senior discount? 7 times 7. Mali po 6.5 yung sasakyan. Tapos yung passenger, 1,060 po ang isa ay 757 po. yung senior. Thank you. Wait lang po. So, ngayon nag-ano tayo ng ticket papuntang Katiklan. So, ang nabayaran namin Starlight. is sa Starlight ito ha, 6,500 yung sa sasakyan alone. Pero merong ibang ano ha, Montenegro at saka ano, depende sa option. Pero ito kasi yung kinuha namin kasi need namin makalis ng 11 para ang target namin by night Bacolod na. So, para doon na lang kami mag-stay. So, sa adult is ilan yun? 1,060. 1,060. Senior citizen, 757. Driver libre. Hello, good morning. Ano po sila dyan? Tatlo. Tatlo? Yes po. 30 po. Senior si madam sa likod? 30 mother. Senior na po si madam sa likod? Yes, Apo. yes po. So, Para saan po yan, 30? Terminal ticket po yan. 15 pesos. Terminal ticket. Ito po sir. Park nyo muna dyan sa malapit pansamantala. Tapos Aha. payment po kayo ng RS3. Assessment po yun dito sa vehicle. After nung assessment, dadalhin nyo po yung ticket dito Ticket. sa may Coast Guard para naman tatakan. Saan ba yung Coast Guard? Ito po yung Coast Guard. Okay. I-guide namin po kayo doon. So, Dito lang muna po sa malapit pansamantala. malapit. So, diyan muna ako. Kaliwa lang muna po. Opo. Okay, kaliwa muna na. Kaya sa order po sir. Okay. Saan yung arrestre? Bayaran? So, bali pagpasok mo, magbabayad ka muna ng asestre tawag again. Arrestre? O arrestre. Tapos after that pag makakuha ka ng arrestre, next is patatakan mo doon sa Coast Guard. So after that, wala na, pila ka na. Ano na? Yung parking na natin dito sa Wow, tour. Yan. So, Ito ang Dangay Port. Inis pa ito. Kamusta ang sitwasyon ngayon ng bata at ang dalawa? Sinisigurado nilang walang makakaalam sa bata at kay President Kim. Kung ganon, ayaw niyang ipaalam sa lahat. Sino man ang nakausap ng daddy ko, ipaalam mo agad sa akin. Hello guys. So ngayon waiting na tayo. Dumating na yung Starlight na ferry. So yan ang hinihintay natin ngayon. As per se na 11 AM yata ang ano. So hinihintay na lang natin kung kailan yung loading ng mga sasakyan. Then after that, puntahan tayo ng Katiklan. Katiklan. Yeah, Katiklan pala. Yeah. So sana maganda yung ano natin, yung dagat para hindi ganong nakakahilo. So samahan kami. Okay. Mamaya pag papasok na kami doon sa titingnan yung way ng papasok sa pakita namin sa inyo. So yan na, prepare na yung yung sasakyan natin, Starlight Saturn. Yun yung magdadala sa atin papuntang Katiklan. So hinihintay na lang natin ngayon, nakapila tayo ngayon para papasok na sa ferry.
So, yan na. So, halfway na tayo. So, samahan nyo kami again. Bye-bye. Sir, magkano dito sa tourist class nyo? Ako yung mga pinagaan. Ah, okay. Hindi, I mean... 1 trip po. Ah, 1 trip. Student pa po yung malamang po. Tourist class. Economy. Silipin natin ang economy. Sisilipin lang namin. So, yun ang economy. Pero hindi siya pwede. Okay guys, ayan na, nag-give up na ng Angkor para departure namin dito sa Roxas papuntang Katiklan. Tumatakbo na po kami. Yes, tumatakbo na, papunta na. Anong ano to? Anong bilis? Usually mga ganito, depende. Mayroong iba na pag ferries, sa mga 18-20 knots. Father, oh. Kambing ba yun, babo? Saan? Kambing. Oo, kambing. Mag-happy sila. Palabas na kami sa GT Port ngayon. Ito na. Ayan na. So papunta na tayo ngayon ng Dumangas. Kumanan sa 502 West Road, Kalibo, Navas. So ito na yung Port of Katiklan. Boracay. Papuntang Boracay. Papuntang Boracay. So dito mayroong parking space dito. Kung magano kayo, diyan parking space yan. Yan. Kumaliwa sa Pwede ninyong yan dyan. Aklan West Road, 250 per Kalibo, night. So, ayos na. So, kahit na mag-land trip kayo, dito pa sa Boracay, walang problema. Kasi may, ano tawag dito, meron kayong pagpaparkingan. Kumaliwa sa 502 So, bale, ano kami, mga before, ano kami,
15 minutes before 5 kami nakadaong sa Jetty Point. So ibig sabihin, Yung Boracay. mali talaga ito. Starlight, alas 4. Masawa na pa yung ano. So ngayon, itayo namin pupuntang Dumangas. Kasi kung mag-stay pa tayo dito, mas lalo tayong matatagalan. So we will try na sana makahabol kami ng ferry papuntang Bacolod. So Dumangas po tayo. May 5 hours ang trip. All goes well. Kung ano, walang traffic, sana makuha natin ang papuntang Dumangas. So dito medyo matraffic kasi syempre nasa sentro, tapos dito halos lahat puntahan yung mga malaking truck na galing dito sa Katiklan. So traffic siya. So let's see sa way natin kung ano. Nakita nyo kanina yung mga lumabas doon sa Starlight, malalaking truck. Ito yun. So yan, BRB mga guys, update you later. So hi guys, update lang. Andito na kami sa loob ng barge. TriStar ang nakuha namin. So from Katiklan to Dumangas, 5 hours din ang binahe namin. Umalis kami siguro doon mga around 5 o'clock. Dumating kami dito sa Dumangas Port mga 10. So hindi pa kami kaagad nakasakay kasi yung unang barge hindi kami nakaabot. So inintay namin tong TriStar. So pagkadating namin dito, siningil kami kaagad dun sa gate ng vehicle pass na 12 pesos. Then pinapunta kami ng guard sa may Coast Guard para sa clearance. After that, dumiretso kami sa bayaran ng Alastre, which is 129. And then hindi pa daw kami pwedeng kumuha ng ticket hanggat hindi pa kami nakakapasok dito sa barge ng TriStar. So ang binayaran lang namin doon sa ticketing office is yung passenger fee na 80 pesos and 30 pesos kasi dalawang passenger ang libre, and then yung sasakyan ang bayad is 1,000. So all in all, 1,251 lahat ang nabayaran namin from Dumangas Port going to Bacolod. Mga 2 hours lang daw ang biyahe, so update namin kayo pag nandito na kami sa Bacolod. Okay, see you guys. Okay guys, nakababa na kami ng barge. Andito na kami, palabas na kami ng Bredco Port. So medyo pila palabas kasi parang may babayaran na fee na 188, depende sa dala mong sasakyan. So tatanungin natin para saan yung 188 na yun paglabas natin mamaya. Okay, ayan guys, parang meron ngang binabayaran paglabas. Titingnan natin kung ano yan. Para saan yun? Terminal fee. Palabas? Bakit may terminal fee pa paglalabas? Private port po kasi ma'am. Okay. Thank you. Dahil private port daw. So, yun. Okay. Guys, so papalipas muna kami ng magdamag sa isang hotel dito sa Bacolod. Kaya see you guys again. Bye bye. So guys, Hello.
may ano. Hindi lang kami ka-check sir sa likod. Sige po. Isip at sports kami sir. Okay po. Ginabawalan din sa ngamon lang nga kwan na province, mga pork product ngalin sa Iloilo, Luzon. Okay po. Pwede lang kami ka-check. Sige po. So, nag-inspection sila kasi bawal daw ang mga live stock like chicken, itlog na hilaw, pork daw, mga ganun. So, yun lang, guys. Sir, thank you sir. Thank you po, sir. Sir, sir, ito sir, may tasikol ko. Okay. Bago naman ang laging butang ay. Ega kwan din sila ko, sa piyak. Okay, bago yan? Oo. So bali, kakating ako dito. Okay. Kaya no. Thank you. Okay, going na kami sa hotel, guys. See ya. Kumanan sa puro. Hello guys, good morning sa inyong lahat. On our way to Dumaguete. Kumbaga nagpalipas muna kami ng gabi dito sa Bacolod kasi dumating kami dito from Iloilo around 2 o'clock in the morning, dawn. So kailangan magpahinga kasi alam nyo na need energy. So kailangan di kaya dire-diretso. So i-ano natin. So ngayon magta-top up muna tayo ng 1,000 na. So ngayon nagpa-top up tayo ng sa Shell Bikini Man kasi mas mura dito kagaya doon sa umabot ng 78. So mas nakakamura dito, so tinap up na lang namin until full yung Bali, 2,000 crudo yun, namin. 2,000? So okay na, let's go, let's resume our Hi guys, update lang. Andito na kami sa Dumaguete Port kung saan sasakay kami ng Montenegro Lines papuntang Dapitan. So, ilang oras ang biyahe? 5 hours daw ang biyahe going to Dapitan. So, ang ginawa namin, kumuha na kami ng ticket, almost 5,336 ang nabayaran namin. Libre ang driver at isang passenger. Senior lang ang binayaran namin, 440. So nagbayad ulit kami ng 129, 15 pesos terminal fee, tapos 4,752 ang binayaran namin sa Montenegro. So all in all lahat 5,336. So, yun lang. Maghihintay lang kami ngayon na alas 8 pa daw ang alis eh. So, napaaga kami ng dating. Dito na kami 4:30. Tinamad na kaming lakwatsa dito sa Dumaguete. So, dito na lang kami sa passenger lounge maghihintay hanggang 8 o'clock. So, yun lang. Update namin kayo pag nasa Zamboanga na kami. The bush. Hello, good morning guys. So, on our way na going to Cagayan de Oro. After nung biyahe namin from Dumaguete to Dapitan Port, which is inabot ng almost 4.5 hours. Dapat 3.5 lang. Medyo maalon kasi kaya dahan-dahan lang yung kapitan ng barko. So, nagpalipas muna kami dito ng gabi sa Dapitan, sa Travel VE Inn. Tapos nag-almusal ng konti at ngayon bimahe kami around 7:30 ng umaga. So ang biyahe papunta sa Cagayan de Oro is approximately 7 to 8 hours kapag walang masyadong traffic. Since may mga
hinto-hinto, baka mag-CR or kakain tanghalian. Kaya aabot na tayo ng 8 hours. So, update you later guys kapag nasa Cagayan de Oro na kami. See ya!